Naglandfall na ang Super Typhoon Nando kanina alas 3 ng hapon dyan sa Panitan Island sa bayan ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan. Pero bago pa man na humagupit ang bagyo, agad na nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang bayan sa Cagayan kung saan maagang nagpakita ng bagsik itong super typhoon na si Nando. At sa lakas ng dalang hangin ito at buhos ng ulan, ilang barangay sa Santa Ana, Cagayan, nakaranas na rin ng storm surge o yung daluyong. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Santa Ana, Cagayan sa live report ni Erlo Bringas. Erlo, kumusta dyan? Alex, medyo kumalma na yung sitwasyon dito kung ikukumpara kanina tanghali. Sa oras na ito ay medyo mahinang kapag-ulan na may kasamang kaunting mahinang hangin na lang yung ating nararanasan dito sa Santa Ana, Cagayan. Pero sa buong maghapon, Alex, ay mistulang winaswas itong buong Cagayan na region ng napakalakas na hangin na may kasamang napakalakas na pag-ulan. Mataas na alon ng dagat na halos umabot na sa dalampasigan. Ganyan agad sumalubong kaagad sa bayan ng Santa Ana, Cagayan ngayong araw matapos magparamdam ang Super Typhoon Nando. Sa forecast ng Pag-asa, hindi naman direktang maglalandfall sa mainland Cagayan ng bagyo, pero sa sobrang laki ng sakop nito, inabot ang maraming bayan sa mainland portion ng probinsya. Mas humagupit pang hangin sa probinsya na sinamahan ng malakas na pag-ulan. Halos magsayawan naman ang mga puno at magtumbahan. Miski ang aming team, hindi rin kinaya ang tuloy-tuloy na malakas na hangin na may kasamang pag-ulan. Pagdating ng pagtanghali kanina, mas dama pang epekto ng bagyo. Bago yan, agad na itinaas sa Red Alert status ng Cagayan Valley Regional Disaster Reduction and Management Council ang probinsya bilang paghahanda na rin sa posibleng maging epekto ng bagyong Nando. Medyo ramdam na yung bagsik nitong Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana, Cagayan. Hindi na tayo makalapit dun sa yung hangin. Kita yung napakalakas na hangin na dala nitong bagyong Nando. Miski yung yung mga tauhan ng NDRMC kailangan pumasok na rin sa loob kasi talagang halos padapain na yung mga puno. Ganun siya katindi, ganun siya kakabagsik. Pagsagawa rin sila kagad ng evacuation efforts sa mga posibleng maapektuhang residente. Smooth na po yung preparation sa paghahanda ng bagyong Nando. Patuloy pa rin ang monitoring ng ating sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction Management kasama ang ating mga uniform personnel po. May mga nakaantabay din po na rescue team para sa mga barangay po na apektado sa bagyong nararanasan namin sa aming bayan. Halos tangain naman ng mga tumatakbong residente na yan sa San Vicente Fishport sa dahil sa lakas, naghangin at ulan na dulot ng bagyong Nando. Sa tala ng PDRRMO ng probinsya, umabot na sa higit 800 pamilya ang kinailangang ilikas mula sa 16 na barangay sa Santa Ana. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Bali po, may mga forced evacuation po kami na ginawa sa executive order pero hindi naman natin maiwasan na mga nasanay na kung ano yung kinalikan nila po. Hindi pa rin sila lumilikas pero yung mga iba po, lumikas na po sila kasi mga malalapit sa coastal areas o low-lying areas namin. Sa bayan ng Apari, Cagayan, nagkalat naman ang mga debris sa tabi ng dalampasigan matapos na magkaroon ng matinding epekto ang Super Typhoon Nando. Nagkalat ang ilang bahagi ng bahay, maging ang ilang mga debris na dinala ng tubig alon. Hindi naman nadaanan ng mga motorista ang Bagunot Bridge sa Bagao, Cagayan dahil sa pag-apo ng tubig dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Nando, kaya mga residente naghanap na lang ng ibang daanan.
Samantala Alex, hindi bababa sa 8,000 naman ang kabuoang bilang ng provincial capital ng Cagayan na lumikas na hindi lamang dito sa Santa Ana, Cagayan kundi sa magkakaiba pagbayan. At tuloy-tuloy naman yung gagawing clearing operation ng mga otoridad para mapasok na rin yung mga lugar na hindi mapasok dahil sa nagtumbahang mga puno. Sa ngayon walang supply ng kuryente dito sa Santa Ana, Cagayan at Karatig Bayan. At wala pang impormasyon mula sa Cagayan Electric Company kung kailan nila maibabalik yung supply ng kuryente dito sa mga bayan sa Cagayan, Alex. Okay, ano latest sa bayan ng Kalayan kung saan naglandfall itong bagyong Nando? Ano latest dyan sa provincial government? Alex, medyo nagkaroon ng mga nasirang mga tahanan at ilang mga ari-arian doon sa bayan ng Kalayan, Alex. No? Pero as of this moment, wala pang binibigay na karagdagang impormasyon ng provincial capital sa atin. Pero nailikas naman kaagad yung mga residente from low-lying barangays kung kaya wala naman na ipaulat hanggang sa ngayon na mga nasugatan, Alex. Wala namang naiulat na mga flash flood o landslide sa mga lugar dyan sa parte ng Cagayan? Alex, dito sa part naman ng Santa Ana ay may 2 barangay na nagkaroon ng storm surge dahil sa yun ay nakaharap halos doon sa coastal o yung mismong Dalampasigan. So, pero ang sabi sa atin ng PIO ay wala namang napaulat na nasaktan doon dahil sa prior to this day ay nakalikas naman kaagad yung mga residente dahil delikado talaga yung sitwasyon kung magkaroon ng storm surge doon sa ilang coastal areas dito, Alex. Oo, saan inilagay pansamantala itong mga bakwit na galing dyan sa mga coastal areas ng Cagayan? Alex, nasa San Vicente Elementary School yung karamihan sa kanila dito sa Santa Ana, yung bahagi ng San Vicente Port dahil sa mga covered court na inilagay na malapit dito at nasa safe zone para nagsaganon ay hindi rin sila maapektuhan nitong masamang panahon, Alex. Okay, sa pamamagitan ng ating himpilan, may mga panawagan ba ang ating mga kababayan sa national government? Baka makatulong ang ating national government sa mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Alex, ang panawagan lang nila ay tulong ng pagkain. Although nagbibigay naman kaagad LGU at provincial capital, pero yung mga residente na hindi pa natin sure kung ngayon o wala pang datos na kung may nasira ay nananawagan din na matulungan din sila para maitayo yung kanilang mga ari-arian na nasira. At yun nga, yung iba sa kanila ay nananawagan din na sana'y makabalik na rin kung agad-agad sa kanilang mga tahanan. Pero hanggang sa ngayon, dahil sa kasalukuyang sitwasyon ay wala pang abiso mula sa NDRRMC kung dapat na ba silang pabalikin, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin, dyan po sa lalawigan ng Cagayan. Ingat kayo dyan.